Bay, pagbibigyan ko lang ito ang aking kaibigan sa kanyang kahilingan. Tamang-tama, meron pa ako dito limpo ng baboy. Kung may humbang Tagalog, ang atin naman ay humbang Bisaya. Ang hangad ko lang dito ay lumambot at maging juicy ang ating humba. Kung hindi nyo na itatanong ay marami palang bersyon ang pagluluto ng humba. Sundan mo lang ako, bay, para madali mong makuha. Isinalang ko lang saglit para lumabas yung mga tubig-tubig niya. Nung kumpirmado ng medyo namula-mula na, hinango ko na muna. At saglit ko munang ipinagpahinga dahil pipirmahan ko lang ang requirements nila. Naggisa muna ako ng bawang at saka sibuyas. At hinalo-halo ko lang saglit. At nung medyo nangamoy singit na, hudyat na. At ibig sabihin nun ay pwede na. Hindi kasi yung tipong humba na kung tawagin ito sa amin ay pinakupsan. May kombinasyon ng taba at saka laman. At hindi mamantika. Kaya okay lang kung rikta-gisa na, wala namang problema. Hindi naman nagkakaiba ang timpla ng adobo at saka humba. Parehas lang naman sila linalagyan ng toyo. Ang lahat ng sangkap ay magkatugma. Yung tipong magkapatid sila sa ina, magkaiba lang ng ama. Naglagay ako ng isang basong tubig nang galing pa sa Pasig River para pampalambot lang sa ating karne. Naglagay na rin ako ng konting bitsin at 2 piraso ng dahon ng laurel at pamintang wasak. O diba akalain mong sinabaw na? Pero wag ka muna, hintayin mo muna ang resulta. Ika nga sa kasabihan, don't judge the book by his cover. At fast forward tayo konti, ganito na ang itsura matapos nating matakpan ng ilang minuto. Medyo nag-reduce na ang ating tubig. Dinagdagan ko lang ng kunting kokyan at 2 kutsarang asukar. At sinilihan ko na ng kunting black beans. At naglagay ako ng kunting black beans. At meron pa pala akong banana blossom dito. Isinama ko na, pang dagdag decoration lang ba. Tinakpan ko lang saglit para ma-absorb na yung pinaglalagay nating mga pisa. At sa puntong ito ay parang nakatarget lock na. Hindi man 100% na matatapatan ko ang humbang Tagalog, pero sigurado ako na hindi ito didistansya ng ilang purgada ang ating humbang Bisaya. At sa puntong ito ay pwede mo na itong idayo, huwag lang sa malayo. At sa tindi ng aking pagkakadali, hinapuruhan ko yata at sobrang lambot at juicy ng ating humba. At lambot nito, pwede ito sa bata, sa matanda, may ngipin man o wala. At hindi ko ito nirekomenda na araw-arawin mo dahil lahat ng sobra ay nakakasakit. Pero hindi dapat puro gulay. Pero kumain ka rin ng karne. Kasi pag puro gulay, baka hindi ka na mamatay. At sa puntong ito, ay okay na ang ating humba. Mapula-bula at medyo juicy. At sana nabigyan ko ng hustisya ang aking kaibigan.